Mm-mm. Bombo Benji, Yes, good afternoon. Good Sa afternoon, lahat ng sir. listener ng number 1 Bobo Radio Station, Butuan. Unang-una, Colonel, ato na pag-isairan, mao ba ni pinakaunang enkwentro sa tuig, Colonel, nga inyong na-encounter din doon ay patay sa imong area of responsibility? Actually, hindi ka Bombo Benji, hindi ito unang enkwentro karong tuig. Ay marami nang nangyari dito sa area sa Caraga, sa Surigao especially. Sir, nung isang araw may engkwentrong nangyari dyan sa may Surigao del Sur. Ano na hong update nito? Lalo-lalo na dyan sa may area ng San Miguel, Surigao del Sur. Yeah, generally speaking, kaning area ng Caraga, particularly we give focus kaning sa area ng Surigao del Sur. So just recently, the other day, April 15, the other day, nagkaroon ng encounter doon sa San Miguel, sa Barangay Buluon, San Miguel, Surigao del Sur. So nagkaroon ng resulta doon sa enkwentro na yon. Nagkaroon ng isang killed na communist terrorist, member ng Regional Operations Command ng Northeastern Mindanao Regional Committee. So napatay siya at naka-recover ang government troops ng 75th IB at saka 3rd Special Forces Battalion Joint Operations ng 5 kapusil. Ibig sabihin, sir, 5 ito, talagang may, may wounded pa na mga NPA, aside from yung sa kill in action? Yes, sa aming assessment from troops on the ground, andun ako, I was there doon sa encounter site, doon sa command post namin sa San Miguel. Pandi assessment namin, during the encounter, may tinamaan pa sila at may mga wounded na personalities ng communist terrorist NPAs doon. Sir, gaano kadami yung ating pong nasagupan sa tropa? Actually, yung Regional Operations Command ng NEMRC ay nag-compose lang yun ng isang squad or like around team. Kaya katong mga 7 NPAs na nandoon sa na-enkwentro namin. So, ibig sabihin, sir, ano na lang ito? Konti na lang ito? Konti na lang sila. Ang amin lang dito, we want peace. Ang gusto namin, puntahan namin, sunduin at mag-surrender sila. Ayaw nila na mag-surrender. Ang gusto nila buto-buto. Ayaw namin ng buto-buto. Gusto namin mag-surrender sila kay buhay. Okay. Commander, Benji, Bombo Benji. Ito, for info, I was actually very busy just this morning. Kay naman encounter uli karon this morning, just this morning, minutes ago, doon sa area uli. Yung mga remnants na nandoon, and I would like to inform kay naaman uli na 2 ka namatay doon na NPA. Mayroon na rin 2. Sir, ibig sabihin, sir, itong grupo hindi lumayo sa area? Of course, meron man kaming monitoring doon sa area. Na-monitor namin na nandoon sila. Nung the other day, nung 15 na na-wounded yung others, namatay yung isa. Then we continued the pursuit operations actually. So it's part of our continuing efforts, pursuit operations namin doon sa area. Now, karong umaga, nag-enkwentro uli. Ayun na 2 NPAs killed doon karon. Nako. Sir, paano po natin nakuha itong mga information na nandyan sila sa area na yan? Yeah. It's work of, since nung campaign ng brigade, we give focus dire sa Surigao del Sur. Because itong area na ito is yung originally the base, guerrilla base ng NPAs. So, starting nung February after February 3rd week, may monitoring na kami doon.
were around, I was there. We, including the local government doon, I was there. Nakausap ko yung tao, mga tao. So ang point lang namin is, there were several armed group doon na nagpunta doon na March na, April karon, na they were asking for extortion money, maghingi man kwarta, maghingi ng bugas, maghingi ng pagkaon, kay na pissed off na yung mga tao sa community sa San Miguel, doon sa mga boundaries na nagsusumbong. So hindi na namin na-monitor namin with due diligence ang coordinations namin sa other local chief executives. So nag-start kami ng operations na yon doon sa area na yon since 2 months ago. So ito ang result talaga. Ang bottom line is these people, yung mga communist terrorists, ay very aggressive na sila na they want to get to extort. Pinipilit nila yung tao doon. Nakausap ko. Pilit hingi yung mga tao sa amin. Nagsumbong tao. We have deployed several troops doon ever since. So nagsumbong yung mga tao na naghingi yung mga armado doon, ng mga NPAs sa kanila ng mga items na yon. So we get those information and nag-react kami. So that's what's happened. Sir, alam natin itong areang Buluon, Surigao del Sur, talagang sikat ito sa ating mga lumad na maraming pinatay dyan na ilang taon na nakalilipas. Ito ba'y talagang para sa kanila is justice na ito, sir, nangyari? Of course, yes. Correct. Actually, Bombo Benji, 1995, nadadaya na ako sa Surigao, dyan sa San Miguel. Nandyan ako, 1995. I was very young, nag-operate na ako dyan. It's nung unang panahon, to tell you that quickly, panahon nung una, kay grabe kang gubot-gubot dire, kay hirap ang problema dire doon sa area. But now, I tell you, I assure you, right now we're nearing the end. We have to finish the whole area of Surigao Sur, Norte and Agusan provinces. Okay na ta karon. Okay na ta. Okay, very very different from the previous and now. So I tell you nung development ng area okay na. Just for these few people na they insist to stay, to arm and to harass the people doon sa kon. I don't, ayaw natin yan. Kaya wag na. Nandito na ang lahat ng government support agencies. Nandiyan na, nabibigay lahat ng benefits, nandiyan na, OPAPRO, lahat ng benefits, balay, pagkaon, lahat ng livelihood binigay na karon. So sa amin, yun ang sa amin. Mag-surrender mo, na mo balay, kwarta, lahat ng buhay nandiyan ibibigay sa inyo. Never in our concept na we want peace. Ang gusto nila, gusto nila buto-buto. Ayaw namin ng ganun. So, yan, that's what happened, Bombo Benji. Gusto namin na maganda na ito. Darating ang parang pambansa. It is a proof na we are now peaceful here. Surigao del Norte declared SIPS, insurgency free. Susunod ang Surigao del Sur and Agusan del Norte. Now, yung remaining, we still have time. Please, go back return to the folds of the law. Baba na sila, nandito ang benefits ninyo. Nothing will happen to you, we will take care of you. Ang problema, sila ay haras doon. Yung isang, nagkakausap ko, yung isang yung anahaw, yung baging, inaharas niya. Pilitin niya. Nagsasabi sa amin, natakot, siya rin naharas me. Nandun yung tribo, yung aming tribes doon, yung ating grupo natin doon sa tribes San Miguel. Bigyan natin respeto yung mga IPs doon. Yun ang aming gusto doon. Yung mga nandoon sa taas, bigyan natin ng respeto. Sila, they're very extorting. Tinatakot nila yung tao. Yung bata pa nakita ko doon sa San Miguel, sa Buluon. Sa taas sa may barangay Sitio Bulacan. Saka sa katabi niya, itong Sitio Barangay Katabagdan. Barangay yan, Buluon, Katabadan. Barangay na yan, dua. So we want them that gawin development ng San Miguel. I tell you, 1995, nandyan ako. 2018, 17, 16, nandito ako.
I saw them and nakita ko ang development dito sa Caraga. I'm happy na sana makuha na natin yung peace. All of us here, peace na and development ang darating sa buong Caraga. Yung namatay ngayon, sayang ang buhay. Dalawa. March 24, nakakuha kami ng 5 armas. March 21, encounter, 2 kapatay na MPA, 4 na armas na recover namin. Then several days pass, may nahukay na naman kami, may nag-surrender sa amin. 2, nakakuha ka naman kami ng 3 ka armas. So right now, Recording in progress. Bombo, Benji, right now, we are proud to say na we will make as long as 401 Brigade is here. 75th IB and 3rd SF Battalion, we will finish and we people, local chief executives, magiging peaceful na ta, kanong Caraga. Ako ang witness. Second Lieutenant, I was here. Ako ang witness. Now, I'm sure. The local chief executive, mga provincial government natin, provincial governor natin, mga local chief, mga mayors, ay very supportive sa amin and sa community. Nakita namin. We wish that we will finish this off. Peace ang kailangan sa kalambuan sa buong Caraga, buong Surigao, Agusan. Sir, dugaya naman dahil ni Moderis Caraga. So, Suito, Castirin, dihang area. Pero sa isa imong assessment, sir, kini na lang ba nga area karon na San Miguel, Sibagat, sa Agusan del Sur, unya murag likod ana, Kabadbaran, man siguro, Santiago, Agusan Norte? Sir, mo na lang ba ni ang ilang taguanan? Sa imong area? Somehow, of course, I have to be frank. Ganun, tama naman yung tama yung Benji, Bombore Benji, tama naman yung area. But, again, i-replay ko yung sinabi mo. Bayugan, Kabadbaran, of course, doon sa Puting Bato, Bayugan, that's Agusan Norte and Agusan Sur and San Miguel. Pag tinignan mo sa map, that's the boundaries, tri-boundaries of the three provinces. Yes. Sa gitna, ba? The three provinces, boundaries yan. Pag tinignan mo, I was very young, second lieutenant, nandyan ako sa lugar na yan. Nandyan ako. That was a very different time and now. Pero now, I can talk, nag-usap man kami na mayors, na governors, maayo, ganda ng Bayugan City, maganda ang Kabadbaran City, maganda ang Surigao. Napakaganda ng San Miguel. Di ba? That's the source of rice. Source of rice kami ng Surigao. Pati yung taga South Cotabato, Coronadal, nagbaligya man dire sa atin sa San Miguel, nagbukas. Bayugan, napakaganda. Kabadbaran, doon Santiago, okay naman karon. I tell you frankly, wala nang kalaban, wala nang mga communist terrorist dyan sa lugar na yan. Noon meron, ngayon wala na. Yung remaining remnants na nandyan sa Surigao Sur, yun ang remaining remnants na naiwan. Few, countable sa fingers ko kung ilan na lang sila. O di napatay yung dulduwa, di kuha na lang sila, 4 na lang na communist terrorist na naiwan sila dyan. So itong 4, sir, may mga ano ba ito, mag-consider natin na talagang hanggang sa ngayon yung ideology ng NPA nasa kanila pa rin, or may mga pillars na gustong sumuko na itong 4 or ilan sa kanila sa ating pong government? Yes. Yes, Bongo Benji. Meron kami since January. May mga fillers sila. May fillers kami. May mga couriers kami. May mga na-receive na gusto na rin some of them na mag-surrender. Most welcome sila na mag-surrender sila. Except, actually, Bongo Benji, the head on na nandyan is si Bong Wako. So he heads right now, he heads the whole, basically the whole NEMRC as a staff head, si Bong Wako. So he heads actually as a staff ng ROC ng NEMRC. So Regional Operations Command ng NPA, NMRC, headed by Bong Wako. Nandyan siya. So the hands of the government of the Philippine Army
the brigade 401 and battalions, open kami. Come to us, welcome. You go return to the force, we will help you everything na mga requirements niyo to live the life, returns to the normal lives, returns to the force of the law. Apat sila headed by Bong Wako. Itong si Hopefully, sana, we want them to live. Itong si Waco, sir, ito ba yung talagang Saligandos grupo nila ngayon? Yes, siya ang nandyan ngayon. Wala nang iba, sir, na talaga maka tawag natin yung mag-brainwash ng ating mga bago, or wala bang bago na pumasok, sir, sa grupo na yan? Wala na silang recruitment na nangyari? Ganito, Bobo Benji, sa doktrina na pinag-aralan ng Communist NPA, sa 5-4 na MPA, na tulok ka MPA, wala na silang capability to rebuild or to recover. Kaya upat man sila, how can they recover direct? So, the best option for them is to go down, baba na mo. Even a governor, hindi ko mention, even a governor, nakausap ko, willing siya mag-support at directly, sinabihan ako ng isang governor, mag-support siya kung sinong bababa. Yeah. Wala na silang capability to recover. That's why sa amin naman, we want sustainment. We want to sustain the whole barangays. Of course, we have deployments pa naman diya ng mga CSP, naman may mga CSP. Even sa internal territorial defense concept namin, nandiyan kasama yung mga patrol bases ng CAFGUS all over Caraga. Yan ang mga parts ng sustainment namin and collaborations with the local chief executives, governments natin. So, wala silang capability. Option nila is to go down, surrender. Please, Bong Wako, mag-surrender siya. Sir, yung mga armas, yung iba, na-recover ba natin lahat aside from mention ni mo earlier? Mga explosive or other war materials? Yes. Oh, yes. Yes, actually, ito, nandito sa amin, nasa 75th Battalion yung na-recover kahapon, yung mga war materials na na-recover. And nakikita namin, kita mo, nandoon yung names nila. Oh, if you want to know also, may mga names pa sila doon na nag-support. Nag-support sa kanila. So, of course, you have to validate that, yung mga nag-support sa kanila and the names nila. Sometimes nakita namin yung financial flow ng kanilang management ng financial nila, status nila. Naman sila kwarta. Tapos nakalista, naghingi pala sila sa mga nag-extortion sila. Nakita ko yung listahan. So, these are things na alisin na ito. Kay bumaba dito, nandito ang local government. The government is here in Caraga, in Sugao, Ergusan. Maganda ngayon. So, wala silang capability. The option for them is to go down. Please, mabuhay ang buhay nila na naiwan sila. Pero imagine, last time, yun ang nako. Even yung mga bomba, yung iba, mga IEDs, tinago nila. Kasabay nung dalawang baril at saka yung isang baril, naghukay kami. Nagkaroon ng mga kasi arms kasi nag-surrender sa amin yung dalawa. Nag-surrender naman doon yung isa sa batalyon. 30 IB, 36 IB. Sa pag-surrender, di okay ng buhay nila ngayon. Naka-enroll sila sa ICLIP, magkakaroon sila ng lupa at bahay. Ngayon, sinabi nila, ito yung tinago namin baril. Ayun, pinuntahan sa yung baril doon nung kahapon din. Pinuntahan din doon, hinukay namin yung baril. May mga kasamang bomba, may mga bala. Nakuha namin. Pero wala nang mga bago, sir, na support. Noon, may mga balita tayo na nakuha. May mga local officials din nagsusupport sa kanila. May mga local businessmen nagsusupport. Ngayon, wala na. Wala na tayo na monitor. Ngayon, local, wala ngayon. Frank, straight po, sa ngayon, I'm happy.
walang government officials na nagsusupport dyan sa group na yan, except, of course, nung unang panahon. And previous years, mga couple of years lang, meron. But now, wala. So, ibig sabihin, collapse na talaga. Wala na talaga silang matutuluyan, sir. Okay. Yes, so hopefully we can declare that collapse ng NPA sa Caraga, NEMRC. Hopefully we will I will check with the confirmation approval of the local chief governors at instruction sa akin ni General Anayron and General Oreo. Instruction that of course that's the standing order sa amin dito na we will finish according to General Oreo. We will finish dire ang insurgency na wala na the term, sabi ko nga sa PPOC sa Surigao, let's go away from the term insurgency kay wala na dire. And Governor Pimentel agreed to, yes, we can declare insurgency free Surigao del Sur. Yan ang may mga initial coordination sa atin. We wish tayo lahat, kahit tayo lahat, Bombo Benji, we wish ng kalambuan at kalinaw dire sa Surigao, sa Agusan, sa Caraga. Yun ang gusto ko. Yun ang gusto namin dito. Bombo Benji. Sa ating tropa, sir, wala bang sugatan sa encounter na sunod-sunod sa area ng Surigao del Sur? Yes, walang casualty naman sa government troops. All is well. Okay kami lahat sa yung government troops. Okay, at salamat naman kung ganon, sir. Anyway, lastly, sa ating pong mga kababayan, hindi lang sa inyong area, lalo na sa mga nakikinig na mga nandyan pa at nagsusuporta sa grupo niyan, ano pong mensahe nyo na gusto ninyong iparating? Yes, Bombo Benji, maraming salamat. We just want to relate this to all the communities, local CVFT, the religious group, the people of Caraga, Surigao and Agusan. Maraming salamat sa inyong cooperation at lalong-lalo sa government. Rest assured, while the 401 Brigade is here, including 75th IB, 3rd Special Forces Battalion, at ang 36 IB, including 30 IB and 29 IB, under 401 Brigade. Nandito kami. Ang gusto lang namin ay kalambuan at kalinaw. Peace ang gusto namin diri. People there na nasa taas na nawawala sa isip, our hands is welcome for you to surrender and to return to the force of the law. Welcome kayong bumaba. Rest assured, ang ating society, community dyan sa atin, lalo na lang aming IP, mahal na mga IP. We want peace. We will want to make a peaceful and secured area. Gusto namin dito security okay sa Caraga. Maraming salamat, Bombo Benji. Yun lang po. Daghang salamat, Colonel Glenjoy Aynera, sir. Sa gayon nga nakaubag ka na mo karong guntuha. Salamat, sir. O God bless. Amping ko na, sir. Yes, Bombo Benji. Maraming salamat. Thank you.